So, ano ba ang seam lines? Since ito ang seam lines para sa face, no? Wala dapat cut dito sa front ng face. Yung sa may body naman. Yung sa body, madali lang. So, same principle. Hindi automatic mapping, dapat camera-based. Papansin nyo, ganyan yung look niya. Now, saselect tayo ng edge dun sa ilalim ng arms. Kasi, nakatago siya. If you are playing a game, papansin nyo sa mga pagka-low res yung texture, papansin nyo parang may hati yung texture. That means, yun yung seams, yung 3D model. So, nakatago, ito yung pinakailalim. Now, ikakat natin yung ilalim. And then, dito naman sa may legs, ito naman yung inner thigh. Sa legs, ito rin. Hindi sa harap, kundi dito sa side. Then, cut natin siya. So, ayun yung cuts. And, okay, ito yung edges na yon sa arms. Yan. Now, ang next is, select natin yung UV shell. Saka natin siya i-modify. And then, i-unfold ko na siya. As you can see, kulay blue lahat. That means, walang naka-back face sa UV. No? Then, next, after mag-unfold, i-layout ko na siya. Lahat siya, pag sinek natin, kulay blue. Blue yan, and then ito. Except sa hair, kasi yung hair, naka-reverse kasi to. Yung texture galing to sa blender. May texture to, texture normals. Papansin nyo, merong mga details. So, disregard nyo na lang yun. Sa my face, ito, kailangan nyo yan i-combine. Same dun sa damit. Oo. And, syempre yung likod, kailangan nyo yun i-delete. Hindi naman nakikita yung likod eh. So, kasi kapag mag-unfold tayo ng buo yung mesh, magkaka-problem. So, i-delete ko yung loob kasi hindi nga naman nakikita. Bakit ko pa ilalagay yung face dun sa loob? Delete mo na lang. Now, pwede yan automatic mapping. Same dun sa body or sa damit. Automatic. So, yun yung part number 3. Pero yung sa ice tin pala, kukombine natin to ha. Saka natin siya i-create automatic mapping. Kasi sa automatic mapping, okay naman eh. Okay, after nyan, combine nyo lahat. I-combine ko lang lahat. After natin yan, combine natin. Damit, yung face, yung mata, eyebrow, and then yung buhok. Pero yung this time, i-deselect. Pwede na pa i-select. Select natin, combine. Mesh, combine. Now, may overlapping. Papansin nyo, may purple. To fix that, modify, layout. And then, pag may nag-prompt, always fix manifold. So, meron pang purple. Ano kaya ito yun? Anong shell yan? Select natin. That means, meron pa pala tayong object na hindi na naayos bago natin i-combine. Select natin siya. Object natin na to is create automatic mapping. Check natin kung meron pa ba. Kaya itong UV shell na to. Okay, dapat di kasama yun. So, ulitin ko. Since naayos na natin, tinanggal natin yung purple. Combine natin ulit. Mesh. Combine. Ayan. And then, para hindi na natin ayusin yung UV, unfold na natin. Ay, wag unfold pala. Sorry. I-layout mo na lang. So, ngayon, yan. Naka-unpack na siya. Pag may purple, select natin yung part na yun. UV shell. Ano kaya yung part na yun? Eto. So, to fix etong part na to, ang gagawin ko is modify, unfold. Basta walang red. Then,
Modify ulit. Layout. Yan. So, kung chinek natin siya sa checker, no? Dapat lahat ng square is even. Walang maliit na square, walang malaking square. Kasi kapag merong maliit sa malaki, naghalo yon, yung pixel density ng texture nyo is maapektuhan. Medyo technical yung texel density. Di ako magdi-deep dive into that sa Substance Painter. Next week na yun. So, yan yung checker. Ngayon, pwede na natin itong i-export sa Substance Painter. After natin mag-layout, close na natin yan. Now, mesh, i-smooth natin siya one time. Isang click lang. Papansin nyo, dumami na yung geometry. That means, ito na yung pinaka-high res na model ninyo. Pwede na yan ilagay dito sa Substance Painter. Kasi kapag hindi kayo nag-smooth, press natin 1, yan yung magiging itsura niya. Magiging blocky siya. So, you have to press or run nyo yung command na smooth. Okay? Select natin siya. Delete history. Okay. So, select natin yung buong mesh. And then, export selection. So, export na natin. Ilalagay na natin sa Substance Painter. No? File. And then, export selection. That means yung selected object dun sa mayo yung i-export nyo. Okay? Hindi export all. Export selection. Then, character. Oops. Paint. So, hindi Maya binary, kundi OBJ or Object Export. Yun yung pinaka-ideal. Hindi ako gumagamit ng FBX. Meron kasi siyang issue minsan sa file. Minsan, maliit yung na-export na file. No? Hindi nakikita ng Substance Painter. Ang pinaka-safe, ito, OBJ format. Now, on Substance Painter, mamaya ako na ituturo. Next part.